Yo, at what is up ulit mga nakamas? Welcome na naman sa panibagong video. Ito nga pala ang Jamji. At gaya nga ng nabasa nyo sa title ay ang pag-uusapan nga natin ngayon ay ang gera sa Wano o ang gera sa Onigashima at ang mga plot twist na maaring mangyari sa gerang iyon. Bakit nga ba ulit plot twist? Gaya nga ng sinabi ko sa mga nakaraang video ay hindi ko alam ang tunay na pagkasunod-sunod o pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari o mangyayari sa gerang sa Onigashima. Kaya nga plot twist lang ang mga ginagawa ko o theory lang ng plot twist. At gaya nga na lagi ko sinasabi, wala na intro. Let's go! So, sa nakalipas na video nga ay meron akong nagawang 5 plot twist na maaring mangyari sa Onigashima. At bibigyan muna natin ng recap yung 5 yun bago tayo mag-proceed sa part 2 ng ating mga plot twist. So, unang plot twist nga na mangyayari. So, ang unang plot twist nga na sinabi ko doon is Kaido versus Big Mom. So, ang mangyayari nga dito ay sisigawan nga ni Luffy si Kaido sa harap ng kanyang buong crew na tataluhin kita. At magagalit nga si Kaido. Tapos, papasok naman si Big Mom na kung saan yung main goal nga niya sa pagpunta sa Onigashima or sa Wano is patayin si Luffy. Kaya yung dalawang emperor ay parehas magagalit kay Luffy at mag-aagawan sila kay Luffy. Kasi kung maalala nga natin, ang pinagkasunduan ni Kaido at Big Mom lang ay sasakupin nila ang buong mundo. Hindi naman nila pinagkasunduan kung sino sa kanila ang papatay kay Luffy. At pupunta na sa point na tataluhin ni Kaido si Big Mom, kaso nga lang kalahati na lang ng lahat ng kanyang attributes ang matitira sa kanya. Ang sunod naman doon ay ang Big Mom Pirates versus Beast Pirates. Kasi nga makikita ng Big Mom Pirates na nag-aaway yung kanilang nanay at si Kaido, kaya nga maaring tumulong sila at hindi naman din papayag yung Beast Pirates na hindi sila tutulong. Ang sumunod naman dyan ay darating nga yung grupo ni Nekomamushi at maaring kasama nila si Marco. Ang ikaapat nga ay darating ang grupo naman ni Katakuri sapagkat alam niya ang maaring mangyari kapag nagdikit ang nanay niya at si Kaido na parehas emperor, kaya hindi niya hayaang mangyari yon. At ang huling plot twist naman ay Kid and Luffy versus Kaido, gaya nga ng mangyari sa Stampede na Kid and Luffy versus Bullet. Ayun nga, at na-recap na natin yung 5 plot twist na nasabi natin sa nakalipas na video, kaya proceed na tayo sa mga plot twist natin ngayon. Uulitin ko lang guys, hindi ko alam yung pagkakasunod o tamang pagkakasunod ng mangyayari sa gera sa Onigashima, kaya nga plot twist na lang ang binuo ko. Ito yung mga plot twist na sa tingin kong maaaring mangyari sa gera, kaya nga simulan na natin ngayon. Pagkatapos nga nung 5 nasabi kong plot twist ay ito yung tingin kong magiging sunod na plot twist. So ito na nga yung si Law at yung mga Scabards laban kay Orochi at Kanjoro. Kasi kung maalala natin, si Kanjoro ay nakatakdang makipagkita kay Orochi sa isang tagumpart ng Onigashima. So kung titingnan natin yung tagumpart na yon ay maaaring masasabi natin na yun ay yung likod ng Onigashima. At sino naman ba yung grupo na nakatakdang mag-arrive sa likod ng Onigashima? Di ba sila nga yung grupo ni Law na kasama yung mga Scabards? So sa tingin ko is pagdating ni Law sa likod ng Onigashima ay saktong nandun naman si Kanjoro at si Orochi, kaya feeling ko ay magkakabulagaan sila doon at mananalo nga yung grupo ni Law, at may posibilidad din na mapatay ng mga Scabards si Orochi.
So yung next na plot twist nga ay yung pagdating ng Straw Hat Grand Fleet. Hindi ko naman sinasabing lahat sila darating at hindi ko rin sinasabing sabay-sabay sila darating. Siguro yung mga pinaka-loyal lang o yung may pinakamalapit na position lang sa Wano yung maaring makarating agad. Yung sumunod nga na plot twist ay yung pagdating ng Fire Tank Pirates kasama yung Straw Hat Grand Fleet na commander na si Leo. Kasi kung maalala natin sa isang cover page ay nandoon nga si Pond na maaring buhay pa. At hindi lang yon, makikita rin natin yung barko ni Leo na parang papaalis ng Green Beat. So sa tingin ko lang is maaaring magkita yung kambal at yung tatay nila at maaaring sabay ring pupunta sina Leo at yung Fire Tank Pirates sa Onigashima, sapagkat kung maaalala natin is yung dalawang kambal nga na si Shifun at si Lola ay may utang na loob sa Straw Hat Pirates. Sina Shifun nga ay, kung maalala natin sa Whole Cake Island, is tinulungan ni na Luffy gumawa ng cake para mapakalma si Big Mom. At sina Lola naman ay tinulungan ni na Luffy maibalik yung kanilang mga anino sa Thriller Bark. Kaya masasabi natin na meron chance talagang pumunta sila sa Onigashima para mabayaran yung death nila kay Luffy o sa Straw Hats. Ang sumunod nga na plot twist dyan is Kaido beating Luffy o tataluhin nga ni Kaido si Luffy sa pangalawang beses nilang paglalaban. So paano ko naman nasabi yun? Simple lang, kasi hindi talaga kaya ni Luffy si Kaido physically one on one. Kaya maaaring matalo ni Kaido si Luffy sa ikalawa nilang pagharap. Ang ikalimang plot twist nga ay ito yung inaabangan ng lahat, na yung tatlong all-star ni Kaido laban sa bagong monster trio ng Straw Hat. Ito nga sina King, Queen at Jack laban kay Zoro, Sanji at Jinbe. So paano ko nasabi to? So lagi naman nating nakikita na gumagawa si Oda ng paraan para mapaglaban yung mga dapat maglaban. Makikita natin to noong Enil's Lobby Arc, na kung saan hindi muna nila nakatapat yung mga dapat nilang makatapat hanggang sa bigla nga nilang nakatapat yung mga dapat nilang makatapat. At kung papasinin lang natin ay parang ang bilis namang nakahabol ni Jinbe sa Wano, diba? Kaya maaaring ganun yan yung mangyari, na si Jinbe isang fishman laban kay Jack na isa ring fishman, at si King naman na isang mukhang swordsman ay laban kay Zoro na isang swordsman, at si Sanji na gumagamit ng physical strength laban kay Queen na gumagamit rin ng isang physical strength. Ang ika-anim na plot twist nga ay may katugma din sa kanilang pangalan na Flying Six. So sa tingin ko nga ay sa hanay ng Flying Six ay magkakaroon ng taksilan o betraying. So paano ko naman nasabi yun? Kasi nga kung maalala natin sa mga nakalipas na issue is parang may mga issue sa pagitan ng Flying Six at tatlong all-star. At kung maalala din natin na una nang nagtataksil pala si X-Drake na kabilang sa Flying Six, na siya pala ay isang double agent, na isa pa rin pala siyang Marines. At kung hindi natin alam, ang Flying Six po dati ay mga kapitan din ng kanilang sariling crew.
na napilitan lang sumali kay Kaido sapagkat gusto ni Kaido at hindi nila kayang taluin si Kaido. Kaya pagka nakita nilang nagkaroon ng gera ay maaring i-take advantage nila ito para makaalis sa crew ni Kaido at i-pursue yung kanilang sariling interes. Sa ikapitong plot twist nga ay dito na yung pagbabalik ni Luffy. Kasi nga kung maalala natin sa ikaapat na plot twist ay tinalo siya ni Kaido. Sa ikapito naman ay sa tingin ko is ilalabas niya na yung kanyang 5th gear. Yun yung sabi nila, 5th gear. Pero sa tingin ko is walang 5th gear kundi ito ay 1st gear. Kasi kung sabi nga nila is 5th gear, di ba? Mas appropriate daw kasi pagkatapos ng 4th ay 5th. Pero wala pa tayo talagang nakikitang 1st gear si Luffy. So paano ko naman nasabing 1st gear? Simple lang kasi nga yung walang 5th gear pagdating sa motor. Tama kayo narinig. Oo nga, sa motor. Tingin ko ay inihahambing ni Oda yung mga gear ni Luffy sa isang motor. Kasi kung di natin alam is meron ngang 4 na gear yung motor. At si Luffy ay merong 2nd gear, 3rd gear at 4th gear. Yung normal na ginagawa ng mga goma-goma pistol is yun yung kanyang neutral gear o yung neutral. At alam naman natin na sa motor is yung 1st gear, yun yung pinakamalakas o yun yung pinakamalakas humatak. Kaya sa tingin ko is hindi si Luffy maglalabas ng 5th gear kundi 1st gear. Pero yung pinaka main point ng plot twist na to is maglalabas si Luffy ng panibagong gear. Hindi natin alam kung 5th or 1st. Ang sumunod nga na plot twist is yung natalo ni Luffy si Kaido. So ganito naman lagi yung nangyayari. Alam naman natin na sa huli is natatalo nga ni Luffy yung kanyang mga kalaban. At sa tingin ko hindi lang niya matatalo si Kaido dito, no? Mapapatay din niya si Kaido. Ang ikasyam nga na plot twist is yung makukuha ni Luffy yung respeto ni Big Mom. Gaya nga ng sabi ko na pagdating ni Katakuri at ililigtas nila yung kanilang mga kapatid at yung kanyang nanay ay dadali nila sa mirror world ni Broly, ay makikita nga doon ni Big Mom tinalo ni Luffy si Kaido. Kaya nga makukuha ni Luffy nga yung respeto ni Big Mom. At sa tingin ko kaya makre-realize ni Big Mom na kung bakit siya iniwan ni Jinbe para kay Luffy. Ang pang-10 plot twist naman natin at ang pinakahuli ay yung pagkamatay nga ni Luffy. So ang daming ang theory na nagsasabing mamamatay nga si Luffy. Pero may sarili naman akong theory kung paano siya mamamatay. So sa tingin ko nga is mamamatay si Luffy sa gera o kalaban si Kaido sapagkat ma-overuse niya yung kanyang goma-goma ability. Kasi nga kung alam natin na yung goma ay pagka na-overstretch mo is napupunit. So tingin ko ganon din kay Luffy. Para matalo niya si Kaido is ma-overextend niya yung kanyang Devil Fruit ability. At diyan naman papasok si Law na ooperahan niya si Luffy. Pero sa tingin ko is kung iniisip yung magiging immortal si Luffy ay feeling ko ay hindi. Oo, hindi nga siya magiging immortal sapagkat pag naging immortal na siya is parang mawawala na ng thrill yung kwento, 'di ba? Na magiging unbeatable na si Luffy. Kaya ang tingin kong mangyayari dyan is ooperahan ni Law si Luffy at maibabalik lang yung kanyang buhay at si Law naman yung mamamatay.
Kaso, may twist nga doon kasi sa pagkakasabi ni Lo is ooperahan niya ng buhay siguro yung tao para maging immortal. So, paano pagka inoperahan niya yung tao na patay, di ba? Siguro is pag inoperahan niya si Luffy is hindi magiging immortal si Luffy kundi mabubuhay lang ulit kasi patay na niya ng inoperahan. At talaga namang hindi mawawala yung thrill ng series kung magiging immortal si Luffy, diba? So, that was it. Kung di nyo pa napapanood yung last video ko is ilalagay ko na lang yung link nito sa description. Ito nga yung pagpo-foreshadow ng One Piece Stampede sa Wano Arc. Medyo interesting yung video na ito. At kung nagustuhan mo naman yung video is please leave a like. At wag mo na rin kalimutan mag-subscribe. At hit yung notification bell para updated ka sa lahat ng bagong video ipapost namin.